Ano po ba ang maaari nating gawin upang matanggal ang takot natin sa kamatayan? Ako po si Father Dion, ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters at Headquarters Support Group, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Biyernes ng ika-32 linggo ng karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang pagparito ng anak ng tao ay may tutulad sa nangyari noong kapanahunan ni Noe. Noon, ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Ganon din ang nangyari noong panahon ni Lot. Ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Ganon din ang mangyayari pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi pa. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sinumang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sinumang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makakapagligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing iyon, may 2 taong nasa isang higaan, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May 2 babaeng nagtatrabaho sa gilingan, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan may bangkay, doon nagtitipon ang mga buwitre. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isa sa mga bagay na nabanggit ng ating Panginoon sa mabuting balita ay kapag dumating na ang wakas, lahat ay magugulat. Siya mismo ang nagbibigay ng detalye na sa pagdating ng araw na iyon, hindi akalain ng mga taong nagtatrabaho sa kanilang pangkaraniwang ginagawa araw-araw na masaksihan nila ang kanyang ikalawang pagparito. Sa parihong pagkakataon, dapat din tayong handang tumanggap sa pagdating ng Panginoon sa ating buhay, ang kamatayan. Ito ay hindi namimili at karaniwan itong dumarating sa di inaasahang pangyayari. Lahat tayo ay mamamatay sa itinakdang oras na hindi natin alam. Ngunit alam nating ito ay mangyayari sa atin. Kaya dapat tayong handang-handa sa lahat ng pagkakataon para sa oras ng pagdating nito. Mayroong 2 mahalagang bagay na maaari nating matutunan mula sa mabuting balita. Una, hindi tayo dapat maging kampante o mag-procrastinate o galing saka na lamang o mamaya na o manya na habit pagdating sa spiritual na buhay. Marami sa atin ang may magagandang plano kapag malapit na tayo sa katapusan ng ating buhay. Nagbabayad tayo ng mga medical at funeral plans at iba pang paghahanda. Ngunit nakakalungkot na marami sa atin ang pinapalampas ang pagkakataon na magkaroon ng isang matapat na Kristiyanong buhay at sinasabing saka na lamang pagkatapos ng pagretiro o kapag hindi na masyadong busy o abala. Kahabag-habag tayo kung ganyan ang ating pag-iisip dahil marami ang nagpaplano na saka na lamang hanapin ang Diyos, saka na lamang bumalik sa Kanya sa huling sandali. Ngunit pumanaw na hindi natupad ang kanyang plano. Hindi kailanman masyadong maaga o masyadong huli upang magtuon ng buhay sa Diyos at sa Kanyang kalooban. Pangalawa, kapag dumating na ang wakas sa anumang sandali, naway tayo ay matagpuan na mapagmasid at mapagbantay sa paningin ng Panginoon. Isang santo noon ang tinanong ng kanyang mga pinuno kung ano ang gagawin niya kung sakaling dumating muli ang Panginoon. At simpleng sinagot niya na magpapatuloy siya sa kanyang ginagawa. Ibig sabihin, hindi tayo magiging handa sa isang iglap lamang. Parang paghahabol sa mga pagsusulit. Maihanda natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng patuloy na pagbabantay at pagiging tapat sa Diyos.
totoong bumabagsak at nagkakamali tayo minsan. Ngunit kung tapat tayong naghahanda sa ating sarili, hindi na natin kailangang mag-alala sa wakas. Dahil tayo'y mga kaibigan na ng Diyos. Ang wakas ng panahon at ang kamatayan bilang katapusan ng buhay ng isang tao ay kadalasan kinakatakutan dahil tayo'y nakatuon at abala lamang sa kasalukuyan na nakakalimutan natin ang tunay na naghihintay sa atin sa hinaharap. Kapag lagi nating iniisip ang wakas, ang buhay natin ay nagiging isang programa na magtuturo sa atin na maging mapagmatyag sa ginagawa natin ngayon at sa mga hamon na haharapin natin. Ang wakas, ang kamatayan ay hindi dapat katakutan sapagkat nais ng Diyos na bigyan tayo ng isang bagong simula at bagong buhay, ang buhay na walang hanggan, kapiling niya sa darating na mundo. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. O Panginoon, ako'y humahayo sa harap mo bilang isang kawal na hukbong sandatahan ng Pilipinas. Narito ako upang hilingin ang iyong gabay at proteksyon, lalo na sa mga sandaling mahirap at mapanganib. Sa salita mo sa mabuting balita, nais kong ipahiwatig ang aking panalangin. O Diyos naming makapangyarihan, tulungan mo kaming maging mapagmasid at handang kawal sa lahat ng pagkakataon. Sa harap ng pagtatapos ng mga panahon, palakasin mo ang aming pananampalataya at pagiging matatag. Tulungan mo kaming maging mapagbantay at handang harapin ang mga pagsubok na darating sa aming buhay. Panginoon, patnubayan mo kami sa aming mga tungkulin at palawakin ang aming pangunawa sa iyong kalooban. Bigyan mo kami ng tapang at lakas na labanan ang mga panganib at hamon na aming haharapin. Palakasin mo ang aming pagkakaisa bilang mga kawal upang maging matibay at matagumpay sa aming mga misyon. Sa lahat ng ito, hinihiling ko ang iyong banal na biyaya at patnubay. Sa ngalan ni Jesus. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.